Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po, madam. At Abilene Garcia, patuloy tayo sa ating episode, sa ating segment na Tanong mo lang. Sa ating topic na ano-ano mga teknik na pwedeng gamitin para may iwasang magalit o sumama ang loob. Sa ating episode na iwasang magalit, nakamamatay. Yan. Okay, ano? Nag-discuss na natin tatlo kanina. Oo. Technique number 1. Puro D ito ha, sa mga ka-tune-in pa lang. Una, disregard it. Parang walang nangyari. Isang tabi mo na yan. Yes. Number 2, delay it. Ipagpaliban mo, bukas ka na lang magalit. Number 3, dilute it. Ihalo mo yung isang maliit na ginawa niyang pangit doon sa marami, mapapansin mo, ay parang wala nang kasalanan yung kasawa ka, kapatid ko, kaibigan ko. Yun po ang dilute it. Okay. Number 4, letter D, demagnify it. Oo. Paliitin mo. Okay, para malinaw po. Magnify, nakita po yung magnifying glass. Pag tinapat niyo po yung magnifying glass, lumalaki yung maliit. Yes. Yan ang madalas yung ginagawa. Ang liit na bagay, pinalalaki nyo. Ang technique po para di magalit, demagnify it. Yung malaking bagay, paliitin mo. Oo. I promise you, mababawasan ang galit yun. Subukan nyo. Paliitin yung pangyayari, di ba? Kasi pag maliit na yan, o maliit na bagay na lang, palalagpasin mo na. Di ba? Para hindi na lumaki. Dahil maliit lang po naman pala ang kasalanan, ba't gagawin pa natin issue? Napansin niyo po, dahil maliit lang, okay na. May kilala ko, pinalaki. Hindi siya nabati ng Mother's Day. Sama na loob niya. So, pinalaki ng pinalaki. So, kung i-demagnify yun, isipin mo, baka busy lang. O baka may problema lang. O baka, di ba, yung bang, you actually think of ways and means or isipin mo yung mga bagay na maaaring nakakontribute. Ba't na nakalimutan? Asawa, hindi ka binate ng anniversary. Oo. Ang laki nun, sir, anniversary yun, di ba ka binate? Think about it. Senior moments. Baka naman senior moment. Oo. O kaya naman may monthly period. O kaya kamisan, dumaan yung anak ko, hindi ko pinansin. Ang laki nun. Hello, baka hindi ka naman nakita. Nandiyan niya po. So, palitin mo na. Liit na bagay lang naman. Mahal ko naman siya. Palagpasin mo na. Then, magnify it. Papansin mo, mabawasan po sa manaloob niya. Hindi na kayo magagalit. Pag hindi kayo magagalit, maganda relasyon nyo. Yung pong gusto namin mangyari, masaya at matagumpay ang relasyon. Number 5. Number 5, divert it. Ano yung divert? Ibaling mo sa iba ang atensyon mo. May mga pagkakataon, this is so powerful. I use this a lot of times, okay? May nangyari. Kagalit-galit at kainis-inis. So, ano gagawin mo? Divert it. This is what I do. I normally play a good music. Inspirational music, Christian music, instrumental music. Because I divert my attention from the situation to the music. So, pamaya-maya pa nakikinig ako. Hindi na ako galit. So, yung sabihin kasi na-divert yung attention ko. Oo, parang nawala yung focus mo. Kaya kagalit kasi nakafocus ka. Pag tinocus mo, ang sarili mo sa bagay, lumalaki po yan. Pag dinivert mo, dito ko nakatingin. O ngayon, ano ba ginagalit mo? Wala na. Bakit? Hindi ko na siya nakikita. Tignan, pag di mo na nakikita yung kinaiinisan mo, hindi ka magagalit. Yung po tawag na divert it. Umanap ka na ibang paraan. O mag-isip ka ng magagandang bagay sa buhay mo. O magagandang bagay na meron ka. Na pagpapala ng Diyos. Nagpo-focus ka dyan. Meron kang pagpapala. May pagpapala ka ng kaibigan. May pagpapala ka ng blessing. Diba? Ng favor. Kumbaga mamaya, hindi mo na maalala yung dahilan ng galit mo. Kasi, may nanloko sa'yo. May nanloko sa'yo. Hindi ka binayaran ng utang. So, ay nako, galit ka, di ba? Pero sabi mo, daming pagpapala naman sa akin ni Lord. So, maliit na bagay lang yan. So, mamaya, na-divert mo. Sa lagay na galit ka, you're now being thankful. Yes. Because you remember God's blessing to you. Yung po ibig sabihin ng divert it. I promise po, mababawasan ang sama. At dahil hindi mo na maalala yung ginawa niya, na-divert mo na. Hindi ka na magagalit, di ba? So, nakita niyo, yan ibig sabihin ng divert it. Divert. Number 6. Diversionary technique. Ang tawag po namin ng diversionary technique. Ita-divert niyo yung sitwasyon. Punta kayo. Parang ito yung daan, ito ka nagagalit mo. Liko! Liko! Atras! Promise po, it will make a lot of difference sa inyo po rin. Reroute. Number 6. Number 6. Doubt it. Ano yung doubt it?
Pagdudahan mo. Ayan. Isa pong napaka-importante technique po, pag may nagawang masama ang mga tao sa paligid nyo, lalo ni mahal nyo sa buhay, doubt it. Pagdudahan. Kaya pala sinasabi yung give them the benefit of the doubt. Oo. Ano ibig sabihin Kung nun? isipin mo na baka hindi naman niya sinasadya yung nangyari. Halimbawa, nagalit ka. May ginawang... Nagdabog. Nagdabog siya. Nagdabog siya. Aba! Galit na galit ka ngayon. Gusto mo rin magalit. Magwawala ka rin. Yung pala nabitawan niya lang dahil mabigat. Hindi pala nagdadabog. Hindi, kadalasan niya, ang dabog na feeling yung pinto. Pinto, di ba? Boom! Na ibagsak. Humangin lang pala. Baka naman humangin lang. Tapos, nasabay lang sa labas niya ng pinto, kaya kumabog. Ang problema po kamisan, paano kung totoong humangin lang at nagalit ka? Ay, hindi mo nasiraan yung relasyon. At napakadami pang iba pong pagkakataon sa buhay nyo na nagawa yung mga tao sa paligid nyo. Pag binigay nyo po ng benefit of the doubt, kumisan, hindi kaya pala dapat lagi may benepisyo si Doubt. Totoo po. Dapat po si Doubt ang may pinakamaraming benepisyo. Dapat may health, sick leave, vacation leave, may lahat po ng benefit. Kasi po, may bonus. Kuminsan po kaya nasisiraan yung relasyon. Kasi po, palagi nyo binibigyan ng laman o meaning baka ang bawat kilos. Ganito halimbawa, naisip mo, bakit ako hindi pinapansin ito? Siguro galit sa akin yung pala. Sa akin, tapos hindi sinagot. Kaya hindi ka pinapansin, yung palang walang salamin. Katulad ko, alam mo, minsan talagang hindi ko makita sa malayo pag wala akong salamin, di ba? So, parang nagalit na, hindi kita talaga nakita, promise. So may mga pagkakataon po kay Ma'am Abilin, may makaibigan niya sumasamaan ng loob dahil nagkatitigan daw sila, hindi man lang initian ni Ma'am Abilin. Kasi po si Ma'am Abilin, tiis ganda. Ano ba? Ano yun? Kasi po pumapangit daw siya pag may salamin, so tanggal lang po. May ganun po pagka. So, kailangan po natin, pag binigyan mo ng benefit of the doubt na, siguro hindi ako napansin. Hindi ka nakita. Hindi tinitigan ako baka malabo mata. Sige po, when you start doing that, baka naman, may malaki siyang problema. Diba? Ito po yung malayo. Nakakita na kayo, naka-experience kayo malayo ang tingin nyo? Wala naman. Tapos may nakatingin sa'yo, pero hindi mo nakikita dahil nalalakpasan mo siya kasi nga, malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. O baka nadala lang siya ng kanyang emosyon, o baka concern lang siya sa'yo, kaya niya nagawa yun. So, benefit of the doubt. Dahil hindi ka na sigurado sa dahilan ng galit. Dahil meron ng benefit si doubt, malamang hindi ka na magagalit. That's the beauty of benefit of the doubt. Doubt it. Doubt it. Yan po. Number 7. Direct it to yourself. Ano yun? Baka may kasalanan ka naman sa pangyayari. May nangyari. May ginawa siyang mali. Bago ka magalit, may ginawa kaya ako, kaya niya nagawa yan. Basta niyo po, ang tawag yan, you divert it. Ibalik mo sa sarili mo. When you start thinking, alam niyo po, may possibility, kaya pala gano'n, nag-react lang siya sa sinabi ko o sa ginawa ko, kaya siya nagalit. And because of that, hindi ka na magagalit. Ikaw pala may kasalanan. Kung baga tingnan mo ang sarili mo, hindi lang naman siya ang nagkakamali. Baka ikaw din maraming mali. So have that humility. Diba? Yes. Baka, mas marami ka pang mali kesa sa kanya. Tapos, pinagtutuunan mo ng pansin yung mali niya. At kapag nakita at naalala mo yung mali mo, malamang baka hindi ka na magalit dahil nalaman mo nagkamali ka. Baka nga mag-sorry ka pa nga, ikaw pala mali Yes, and yun ang kagandahan diba? The more that you realize things that you made a mistake, you'll be humble and mamaya po, itutuloy pa po natin ang ating usapan kung ano nang dapat gawin para po maiwasan magalit at sumama ang loob. Nakailang technique na tayo? 7 na. 7 na! May 3 pa po. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw.